Magandang hapon po sa inyong lahat at marami pong salamat sa nanonood sa akin. Ang pagkwentuhan po natin yung mag-aasawa. Alam niyo kayong mga lalaki, pakaramdaman niyo yung babae na maging asawa niyo. Hindi yung maganda, nakakagusto ka na kagad. Alam niyo yung maganda na babae, pumuputi ang buhok, kumukulubot yung mukha sa balang araw. Pero ang piliin niyo, yung maganda yung pag-uugali, mabahit, masipag, matulungin sa magulang, magalangin sa magulang, at may plano sa buhay. Yun ang magandang hanapin nyo na babae. Tapos yung magulang niya, mabait. Yun po ang maganda. Hindi yung nasa lubong mo lang dyan sa daanan, kinausap mo, nilagawan mo, nakagustuhan na kayong dalawa. Tapos, magsabi yung babae, o sige, magsabi ka sa mga magulang na, magprank ka sa magulang na mag-asawa ka. Ngayon, hindi mo pinakaramdaman yung babae. Maganda nga siya, pero ang pangit ng ugali, ang tamad, pasaway sa magulang. Nako, kapag yan na asawa mo, abang buhay magpapasaway sa yan. Pero yung babae na mabait, maganda yung pag-uugali, masipag, may pangarap sa buhay, yun ang babae na maganda. Alam nyo, kasi ang pag-aasawa, hindi basta-basta. Pinaplano yan na maganda. Hindi yung katulad ng damit na kapag luma na, tanggalin mo na. Itapon mo na. Ang pag-asawa hindi basta-basta. Ang pag-asawa, pinaplano yan. Kapag nag-asawa na kayo, planuhin nyo yung buhay nyo, kung paano nyo paparal yung, may anak na kayo, paano paparal yung anak nyo, paano nyo bigyan ng kinabukasan yung anak nyo. Hindi yung pag-aaway. Magtrabaho yung lalaki kung saan na lugar, pag-uwi, walang sinaing, may bigas naman dyan, may kahoy naman dyan, may tubig na, bakit? Hindi sumasayang yung babae. Kailangan magtulungan. Trumabaho yung lalaki, yung babae ay magtrabaho rin sa bahay. Pag uwi ng lalaki, may kainin. Halimbawa, may 100,000. Yun ang planuhin na mag-asawa, na kung paano ipalago yung 100,000, halimbawa 100,000, kung paano mapalago, mapalaki, pangnegosyo, at mapaaral yung anak, at may kinabukasan yung anak. Hindi maranasan ng anak ng pag-iirap ng magulang, kaya paaralin yung mga anak. Halimbawa, yung mga anak, sanayin natin sa trabaho yung mga anak. Kapag hindi sanayin yan, mag-asa sa magulang. Ay kung wala ng magulang, kawawa yung anak, umaasa sa magulang. Pero yung may diskarte yung anak, kung paano siya tumulong sa magulang niya, nahihirapan yung magulang niya. Kapag wala na yung magulang, alam niya na yung diskarte. Hindi yung kayo mag-asawa, away dito, away doon, tismis doon, pakialaman ng biyanan mo. Pakialaman kayo mag-asawa, mag-away, ipag-iwalay kayo, sisimpa yung anak. Bakit na gusto mo yung lalaki? Marami namang lalaki dyan na babait. Bakit yan pala pinili mo? Sa halip na payuhan yung anak, na sa anak buhay, huwag kayo mag-away. Ganitong gawin nyo, bigyan ko kayo ng puhunan, wag, para hindi kayo mag-irap. Ganun po yung babae. Ang magulang naman ng lalaki, payuhan yung anak niya na lalaki na huwag kayo mag-away, ito yung puunan. Para may kinabukasan yung anak nyo, hindi kayo mag-irap, magtanda kayo, meron kayong naipon. Yan ang po maganda na payo na kakatulong. Kayo ng mga anak, huwag kayong magpasaway sa magulang nyo. Huwag kayong magpabigat sa magulang nyo. Magtulong kayo sa magulang nyo. Yung tinatrabaho ng magulang mo, yung naipon ng magulang mo, pinaparal kayo, para sa inyo yan. Hindi para sa iba, para sa inyo. Kung mayroon po kayong natutunan sa aking video, pwede rin nyo pa ako i-text sa 0955 27 41 746. 0955 27 41 746. At magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga pala si Kuloy Abagat.